The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Master, the Christ, the greatest among you, must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Meron pong isang kwentong isinulat ang si Hans Christian Andersen. Isa po siyang sikat na manunulat. Sumusulat po siya ng mga kwentong pangbata noong 19th century. Hindi ko lang po alam kung familiar kayo dun sa kanyang isang sinulat. Ang title po nun, yung The Emperor's New Clothes. Isa po sa mga kwentong sinulat niya ay yung The Emperor's New Clothes. Maganda po yung kwentong ito dahil ito po yung kwentong tungkol sa isang hari kung saan mahilig po siya sa mga magagarbong damit. Yun po ang laging hilig niya. Ginagamit niya yung mga pera ng tao para sa kanyang pangsariling luho. Napakahilig po niya sa magagarang pananamit. Hanggang sa isang araw po, meron pong dumating po mula sa malayong lugar na mga manloloko. Mga mambubudol. Dalawa po sila, nagpapanggap po sila ay sastre. Sila daw ay magaling gumawa ng damit. At dahil sila ay galing sa malayo, meron silang dalang espesyal na tela. Espesyal na tela. At yung tela pong ito ay yung tawag dito yung invisible cloth. Dahil po kaya to invisible cloth, ibig sabihin po, hindi po ito nakikita ng mga tanga. Ganon yun po yung pagkakasabi nila. So pag ikaw ay tanga, hindi mo makikita yung invisible cloth na yon. Kaya po sila, natuwa yung hari, wow, napaka-special naman noong tela na to. Ang nakakakita lang dito ay yung matatalino. Ang nakakakita lang ng invisible cloth ay yung matatalino. Pero ang totoo po na hindi po ba, wala naman talagang invisible cloth. Dahil po nagpunta lang sila doon para lukuhin yung hari dahil sila ay mga mambubudol. Kaya ganun nga po ang nangyari. Binigyan sila ng isang kwarto doon sa kaharian. Doon sila pinagawa ng damit. Habang ginagawa nila yung damit, binibisita sila ng mga tauhan ng hari. E di siyempre, habang ginagawa rin, nagtatahi sila doon. Pag binibisita sila ng mga tauhan ng hari, kuwari yung mga tauhan ay nakikita yung tela. Kasi nga, pag hindi mo nakita yung tela, ibig sabihin, tanga ka daw. Tanga ka daw. Kaya ganun nga ang nangyari hanggang sa lahat na ng tauhan ng hari, nagbisita dun sa kwarto at sabi nila, nakita nila yung ginagawang damit. Ang ganda daw. Kasi pag sinabi nilang hindi nila nakita o wala sila nakita, sasabihin na sila ay tanga. Hanggang sa kumari ay natapos na nga yung damit. E di siyempre, dahil ito isang special na damit, in-announce ng hari na siya ay paparada, suot ang special na damit na ito, gawa sa invisible cloth. Kaya noong araw na siya ibinibihisa na, kumari merong isinusuot sa kanya, pero wala naman talaga. Pero walang makapalag, walang makasabi ng totoo. Dahil pag sinabi mong hindi mo makita, ikaw ay sasabihan na tanga. Kaya lahat na lang talagang nakikisakay na lang. Hanggang sa pumarada na yung hari, suot yung invisible clothes niya. Pumarada na yung hari. Dahil nga bago siya pumarada, ipinamalita na ang tanging nakakakita lamang doon sa damit ay yung mga matatalino. Kung hindi ka matalino, hindi mo makikita yung damit. Di ba? Nagsuot siya ng invisible clothes. Tapos pumarada doon sa kanyang kaharian. Hanggang sa doon sa kalagitnaan ng parada, merong isang bata na nagsabi. Isang bata na nagsabi ng katotohanan. Wala naman siyang suot na damit. Wala siyang suot na damit. Kaya yung mga kasamang dao doon, siya ay pinagtawanan. Pero sa isip kasi nung hari, ang alam niya kasi ay ang nakakakita lang ng damit ay matatalino, kaya hindi na sinabi niya, kaya hindi niyo nakikita to dahil kayo mga tanga. Kaya pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagpaparada. Nakakatuwa po yung kwento, hindi po ba? Nakakatuwa yung kwento. At isa pa po niyan, makikita po kasi natin dito sa kwentong ito ang isang napakahalagang aspeto ng ating pananampalataya.
At yun po yung katotohanan na sa harap ng ating Diyos, napakaraming bagay ang baliwala. Sa harap ng ating Diyos, napakaraming bagay ang baliwala. Hindi po ba? Sa ating mga tao, napaka-natural. Gusto nating binibisa natin ang ating sarili ng mga magagandang bagay. Hindi po ba? Kasi gustong-gusto nating pinupuri tayo. Gustong-gusto natin napapansin tayo. Binibihisa natin ang ating sarili ng mga karangyaan. Hindi po ba? Gustong-gusto natin nung pinupuri tayo. Gustong-gusto natin nung tayo ay tinitingala. Hindi po ba? Gustong-gusto natin yan. Pag mataas yung ating posisyon, tayo ay yumaman. Gustong-gusto natin tayo ay pinupuri ng mga tao. Pero gaya nga po nung sinasabi natin sa kwento, alam niyo po napakaganda talaga ng kwento. Dahil dito po pinapahayag isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Na sa pagharap po natin sa ating Diyos, napakaraming bagay ang baliwala. Hindi po ba? Dahil po pag tayo talaga humaharap sa ating Diyos, hindi naman importante yung mga posisyon natin. Hindi po ba? Pag ba tayo humarap sa ating Diyos, Diyos, ako ay isang mayor. Baliwala yan. Diyos ko, pag humarap tayo sa ating Diyos, milyonaryo ako. Baliwala yan. Pag humarap tayo sa ating Diyos, napakataas ng pinag-aralan ko. Baliwala yan. Hindi po ba? Pero sa ating buhay, ito yung idinadamit natin. Dahil siyempre, gusto natin nung pinupuri tayo ng ating mga kapwa. Pero pag tayo ay humarap sa ating Diyos, hubad lahat yan, baliwala. Dahil sa tuwing tayo ay humaharap sa ating Diyos, ang hinaharap lang natin sa ating Diyos ay ang ating puso. Ay ang ating puso. Malinis ba ang ating puso o hindi? Nagsusumikap ba tayo maging mabuting anak ng Diyos o hindi? Tayo ba ay mabuti sa ating mga kapwa o hindi? Ang kayamanan, ang karangyaan, ang mga posisyon, ang mga accomplishments, ang mga success, pagharap natin sa Diyos, baliwala lahat. Dahil pag tayo ay maharap sa ating Diyos, ang hinaharap natin sa Kanya ay ang ating puso. Kaya mga kapatid, napakaganda pong pagnilayan ng ating ebanghelyo ngayon. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. Dahil po sa ating buhay, normal naman po yan, di ba? Pag tumatanda tayo, tumataas ang posisyon natin. Pag sinuwerte tayo sa negosyo, yumayaman tayo. Dumadami po yung ating accomplishment. Kaya po ito po yung challenge sa bawat isa sa atin. Paano ba manatiling mapagpakumbaba? Hindi po ba? Mas lalo na kung mataas yung nararating natin sa pagtanda natin. Di ba? Pagtanda natin, pagtaas, tumataas lahat. Pero ang paalala po sa atin ng Panginoon, ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Pero yung pong pagiging mayabang, hindi lang naman po yan dun sa mga maraming nakakamit. Isa nga pong mahirap din yung wala naman nakakamit pero napakayabang. Hindi po ba? Yung mga ganyang tao. Wala namang maipagmamalaki pero napakayabang. Pero ang paalala po sa atin ng ating ebanghelyo ay ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Dahil nga po mga kapatid, tandaan natin, sa pagharap po natin sa ating Diyos, napakaraming bagay ang baliwala. Katulad lang nung hari sa ating kwento, kala niya napakaganda ng damit niya, pero pag humarap siya sa tao, wala naman talaga siyang suot. Ganon din po sa pagharap natin sa ating Diyos. Baliwala po ang lahat. Ang hinaharap lang natin sa ating Diyos ay ang ating puso. Mapagpakumbaba ba ito o hindi? Mabuti ba ito o hindi? Malinis ba ito o hindi? Kaya ito po ang hamon sa atin ng ating ebanghelyo, na sa kabila ng lahat ng ating tagumpay, sana tayo ay manatiling mapagpakumbaba.